Hello guys, pag-usapan lang natin to. Yung malaking pambubudol ng mga Duterte sa mga Pilipino. 'Di ba? Madalas silang sabihin at madalas ipagkalat ng mga DD sheets ng mga Dutertes daw ay mga simpleng tao. Simple lang daw buhay, maliit lang bahay, hindi kagandahan. Pero mga kaibigan, alam naman natin na napakaraming mga lumulutang sa mga investigasyon at pati doon sa isinampa ni Trillanes na kaso na itong mga Duterte daw, di umano, ay nakabili ng maraming mga bahay. Meron sila mga bahay dito sa Metro Manila at meron din dyan sa Davao at sa iba pang mga lugar. So mga kaibigan, yung sinasabi ni Duterte at ng mga DDS na simpleng buhay at madalas ay pinapakita na simpleng tao lang daw, kumakain sa karinderya at bumibili sa mga street foods at pinapakita nila na simple nga daw ang pamumuhay ng mga Duterte pati sa pananamit at sa lahat-lahat. Pero simple nga ba mga kaibigan? Meron isang picture na noon pa ito na lumaganap sa social media na kumakain itong si Duterte sa isang hapagkainan. I think birthday yata niya yun. Pagkatapos kitang-kita na nilagyan ng kandila yung isang tasa ng kanin. Pagkatapos mga kaibigan, ang komento ng mga tao, wow, napakasimple naman ng presidente. Kasi presidente pa siya noon Pagkatapos mga kaibigan, inilabas ngayon yung tunay na picture na nandoon yung napakalaking lechon at iba-ibang klaseng pagkain. So dito nakikita natin yung pambubudol nila sa taong bayan na inilalabas nila na sila tila ay mahirap lang, na hindi sila ganun kayaman, na talagang simple lang kanilang pamumuhay at yung bahay nila, yun lang, hindi mansyon. Pero mga kaibigan, tingnan nyo naman, kung titingnan po natin ang confidential funds ng Davao City, ang Davao City lang naman po ay ang merong pinakamalaking confidential funds sa lahat ng LGU sa buong bansa. At hindi lang yan, nung mupo si Duterte, 5 million lang ho ang confidential funds na kanyang nadatnan. After a year, ginawa niya itong 2.5 billion. For 2 years yon. And then after that mga kaibigan, hindi pa siya nasiyahan sa 2.5 billion, ginawa niyang 4.5 billion hanggang sa yun nga ang nadatna ng ating Pangulo, BBM, 4.5 billion. So, kung titingnan natin mga kaibigan, ang mga taong ito, itong mga Dutertes na mga politiko ay parang nabubuhay talaga sila sa kanilang political career, sa confidential funds. Para bang hindi sila makakilos kapag wala silang confidential funds. And just lately, mga kaibigan, ay alam naman natin ang nangyari kay Vice Presidente Lucrin Inday Sara Duterte na siya po ay kini-question sa mga confidential funds na ginastos lang 125 million in 11 days. Kapag tinanggal mo pa yung mga holidays and Saturday and Sunday, umapatak lang di umano na 7 days lang ginastos ang 125 million. And take note, hindi lang naman 125 million ang pera na yan na confidential funds na kini-question, kundi 612 million. And hindi lang yan, no? Mga kaibigan, marami pang mga lumalabas na mga hindi maganda o hindi tamang paggasta sa kanyang departamento. So aside from that guys, nakita naman natin na ang mga Dutertes ay namigay ng regalo noong Pasko. At ito po mga kaibigan ay hindi basta-basta regalo kasi ito po ay ayuda. 2 sardinas, 2 corned beef, 150 gift certificates and cash, and then 3 kilong bigas. At pinapila po nila mga tao. Ang sabi nga po, yung ibang mga tao nandoon na a day before the ayuda. So, kita natin, 3 kilometers daw, hindi umano, ang sabi na 3 kilometers mga taong pumipila. At doon, naarawan, nainitan, tayo ng tayo, yung iba may dala pang mga anak, pinabayaan lang nila na ganyan. Kung titignan natin, ginawa nilang timawa ang mga tao para lang sa 2 sardinas, 2 corned beef, 3 kilo ng bigas, 150 gift certificates, at kaunting barya na pera. Guys, kung titignan natin, latak lang yan latak lang yan sa mga nakuha nila na confidential funds. Sabi nga dito ni Duterte, di ba, mga kaibigan, sabi ni Duterte na wala ni isang politiko, mayaman man, bilyonaryo o mahirap na politiko ang magbibigay ng kahit piso. Lahat daw ng binibigay ng mga politiko ay galing sa pera or taxes ng taong bayan. At yung iba daw dyan ay ninanakaw. Meaning to say, kaunti lang ang kanilang ibinibigay sa taong bayan, karamihan ay mas malaki po ang ilalagay sa kanilang bulsa. So meaning to say, latak lang po ang kanilang binigay sa mga Davaoenyo. And
Take note mga kaibigan ha, pinapila pa talaga nila ng ganyang kahaba at napakatagal na nakatayo para lang sa 2 sardinas at 2 lata ng corned beef at 3 kilong bigas. My God! Ginawa naman nilang mga timawa ang mga Dabawenyo. Hindi ba sila naawa sa mga Dabawenyo? So mga kaibigan, yung sinasabi nila na mahirap lang daw, na kesyo wala daw siyang pera para makapunta siya palagi sa Quadcom, kaya sa Senate, wala daw siya pamasahe. Tapos eto, namigay sa 50,000 katao. Guys, alam niyo ba, milyon-milyon ha, nung kinuwenta, in-estimate ng kasama naming vloggers, mga kaibigan, milyon-milyon etong halaga ng pinamimigay ng mga Dutertes. So guys, hindi naman natin masasabi na nanggaling yan sa pera nila eh. Kasi kung gagamitin natin, no, gagamitin natin ang statement ni Digong. Ang sabi niya, wala ni isang politiko, mayaman man o bilyonaryo, wala ni isa sa kanila ang bibigay kahit piso na nanggaling sa kanilang bulsa. Lahat ng binibigay ng mga politiko ay nanggaling sa kaban ng bayan, sa taxes ng taong bayan. At karamihan dyan, ninanakaw, so latak lang ang kanilang binigay. Di ba? Yun ang sabi niya sa malinaw na inaamin po nila na sila ay nagnakaw. Inaamin po ni Digong na talagang sila ay nagnakaw. Siyempre, politiko din siya eh. Hindi naman siya exempted eh. Dating Pangulo siya, pagkatapos ngayon tumatakbo siya sa pagka-mayor. Hindi, politiko din siya. Yung anak niya, vice-presidente, politiko din. Yung kanyang isang anak, kongresista, at yung isa naman anak, mayor ng Davao. So, lahat sila politiko. So, ibig sabihin, yung pinamimigay nila ngayon, galing yan sa taxes ng taong bayan. At yan ay kanilang ninakaw. Mas marami ang kanilang naisubi kaysa sa kanilang naibigay. Yan po, galing po yan mismo sa bibig ni Duterte. Kasi kung titingnan natin yung kanyang statement, yan po talaga yan. Diba? So, mga kaibigan, nakakalungkot isipin dahil panay sila. Simple lang ang pamumuhay. Simple lang. Pero wag ka. Wag ka. Napakarami palang properties at kayang-kaya palang magbigay ng milyones na ayuda sa kanilang mga kababayang Dabawenyo. Pero, guys, yung mga squatters sa Davao, 3 kilometers, take note ha, hindi lang daw yung lugar na yun ang may squatters. Marami pa. So, pinapabayaan nila yung mga squatters na yan para ba maggamit nila sa panahon ng eleksyon? Nagtatanong lang tayo. Nagtatanong lang naman tayo at hindi tayo nagbibintang. Para ba maggamit nyo sa panahon ng eleksyon? Meron kayong mabibili ng mga boto? So, gamitin naman natin ngayon yung statement ni Inday Nilokring na yung vote buying ngayon ay ginagawa in a form of ayuda. So, malamang sa malamang yung ginawa nyo noong Pasko ay vote buying. Diba? Kasi, ang linaw pagkatapos nung mamigay, anong sinabi ng tatay mo? Huwag niyo kaming papalitan. Wala naman kaming ginagawang masama. Hindi naman kami nangungurakot. Bakit nyo kami papalitan? So, malinaw na malinaw, yung ginawa ninyo ay loyalty check at a sort of vote buying. Binibili na ngayon pa lang ang kanilang mga boto. At tinitingnan nyo, you want to make sure na sila ay boboto sa inyo. Make sense? Nagsasabi lang po tayo ng mga nakikita natin at kinukonekta lang po natin sa mga statement ng mga Dutertes. So, galing din po yan sa kanilang bibig. Ang isda nahuhuli sa